Mga minamahal naming kaibigan, napapansin lang po natin na parami tayo ng parami na gustong matutunan ang katotohanan. Pero bago natin simulan ang programang ito, pakiclick muna ang subscribe button at huwag kalimutang i-like, i-share ang Facebook page natin sa Punto por Punto. Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang Katoliko? Huwag kang mag-alala sapagkat nandito na ang ating programang Punto por Punto. Ang programang ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. Punto por Punto. Magandang araw, mga mahal na malugod na taga-subaybay at aking mga kapatid, lalo-lalo na sa ating simbahan na Katoliko. At nandito po tayo ngayon sa Basilica of St. James the Greater sa Compostela, Spain. So, Katoliko din si Santiago Apostol, Brother Jando. At ngayon kasama natin, walang iba, ang ating malugod na kaibigan, Brother Jando Colango Labada. Magandang araw, Father. Ito naman po tayo sa ating episode sa Punto por Punto, kung saan meron naman akong ipapaabot sa iyo na isang mensahe na nag-comment galing sa ating post sa Facebook page. Ito siya. Ang sabi niya sa comment niya, galing mong mandaya. Galing mo raw mandaya, Father. Nilalason mo talaga ang pag-iisip ng mga tao sa kasinungalingan mo. Nalilitaw, Father, na nagsisinungaling ka raw. Yang New Jerusalem Bible mo ay na-publish lang noong 1985 at dinaya ang pagkakatranslate ng Katoliko. Kaya hindi mo binasa sa Tagalog ang Ezekiel 9:4 kasi mabubuking kayo sa pagdagdag ng cross na wala naman sa tunay na salin ng Biblia. Ayan po, Father, ang sabi niya. Maliwanag po yan na dinagdagan daw. Sabi niya, original and sent a mark on the foreheads. Fake na pandaraya ni Father at Chocolate. Wala mo, pinupersonal tayo. Siguro punong-puno ng hatred ng taong to. Alam niyo, mga kababayan, tuwang-tuwa ang demonyo sa mga taong punong-puno ng hatred sa puso. Ayan ha. Sige. Sabi pa niya, eto ang original. Eto, sabi niya, eto ang mga original. Eto, maganda to. May sinabi siyang original. Ginamit talaga niya ang linya original na salin ng Biblia sa Ezekiel 9:4. Ang una niyang ginamit dito ay ang Latin Vulgate, kung saan sinabi dito, et dicet Dominus ad ium transiper mediam civitatem in medio Jerusalem et signatao. Ito ang mga original. Maganda to, gumamit siya ng terminong original na salin. Ibig sabihin, para sa kanya, reliable yan. Ang nakalagay kasi rito, et signatao. Walang sinasabi rito, exigna cruci. Kaya kampante siya na walang krus dyan. Kasi, ang nakalagay, et signatao at hindi et signa cruci. Tapos, sa pangalawa niya ginamit, King James Version. Ayan. Sabi dito sa King James Version, and the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads. Ayan. Ang nakalagay, set a mark. Walang mababasa siya dyan na set a cross. Ayan. Sabi niya, nandadaya ka, Father. Tapos ginamit naman niya, American Standard Version, kung saan nakalagay, and Jehovah. Sana walang bawian to, ha? Sana walang bawian to. May nakalagay dyan, Jehovah. Sabi mo, original na salin. Sa pagkakaalam ko, yung mga aliporis nung taga-Brazil,
hindi naniniwala sa pangalang Jehovah. Ayan. And Jehovah said unto him, Go through the midst of the city, to the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads. Abay, mark pa rin. Kaya, hindi niya tinatanggap na cross kasi mark na nababasa niya eh. Sunod na ginamit niya ay ang Bible in basic English. Ito nakalagay. The Lord said unto him, Go through the town, through the middle of Jerusalem, and put a mark on the brows of the men. Put a mark. Ayan. So, hindi naman nakalagay put a cross. Ito naman, Darby's English translation. Naku, mauubos ang oras ko nito, kakabasa. Oh. And Jehovah said unto him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark. Mark na naman. Hindi na naman cross. Yan talagang ginagamit ito bilang patunay daw na si Father ay nagsisinungaling. Nandadaya. Sunod. Do-I Rhymes Bible. Naway walang bawian to pagkatapos ha. Sabi naman dito. And the Lord said to him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and mark thou upon the foreheads. Wala na namang cross kasi nakalagay, and mark thou. Ayay. Next, Noah Webster Bible. And the Lord said to him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads. Mark na naman. Wala na namang cross. Siguro, habang binabasa ko to, tawang-tawa siya kasi tawang-tawa siya kasi talagang ginagamit ko yung argumento niya. Sunod, World English Bible. Aba, Yahweh. Yahweh na naman dito. Original translation na. Sabi niya, original translation to. Yahweh said to him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark on the foreheads of the men that sigh and that cry over all the abominations that are done in the midst of it. Ayay, mark na naman. Young's literal translation. And he calleth unto the man who is clothed with linen, who had the scribe's inkhorn at his lions. And Jehovah said unto him, Pass on into the midst of the city, into the midst of Jerusalem, and thou hast made a mark. A mark naman, Father, hindi na naman hindi naman cross. Tapos, ang dating Biblia, ang pinakapaborito nila. Eto. At sinabi ng Panginoon sa kanya, Pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda ng mga noo, sa mga noo, ng mga taong nangagbubuntong hininga, at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam. Maglagay ng tanda. Tanda naman dito. Sige. Pero mas maganda, Father, isa-isa natin to kasi ang haba ng message niya eh. So, Father, anong masasabi nyo dito sa kanyang sinasabi na batay daw sa comment niya ay nagsisinungaling ka daw at nandadaya. Kalain mo? Nandadaya, nagsisinungaling pa. Pakisagot po, Father. Salamat, Brother Jando, at salamat sa ating mahal na kapatid na nagtatanong at nagkokomento. At yan po ay nagbigay ng buhay sa ating programa dito sa ating punto por punto, mga kaibigan. Ito po ang ating kasagutan patungkol dyan, Brother Jando. Hindi po tayo nagsisinungaling at hindi po tayo nagdagdag sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. Unang-una, ginamit natin ang New Jerusalem Bible. Sabi niya, salin ito ng Katoliko. Totoo naman. So, atin mo nang babasahin, Brother Jando, ang New Jerusalem Bible. Ito po, tingnan po natin kung talaga bang totoo yung sinasabi niyang nandadaya daw si Father. Kasi pag nandadaya si Father, ibig sabihin, hindi natin yan mababasa dito. Para malaman natin kung sino talaga ang talagang nandadaya. Ito, basahin natin sa Ezekiel. Yan. 9, 4. Tingnan natin. Ito po nakalagay sa Ezekiel 9:4.
And Yahweh said to him, Go all through the city, all through Jerusalem, and mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament over all the loathsome practices in it. Ayan po, maliwanag po yan ha. So, mark a cross sa New Jerusalem Bible. At punta naman tayo sa isang salin, Brother Jando, sa Tagalog. Sabi niya, hindi tayo nagbabasa ng Tagalog na salin. Pero ating babasahin sa Tagalog na salin. Dito sa Sambayan ng Pilipino version ba yun, Brother Jando? Opo. Ito po, basahin po natin sa Biblia ng Sambayanang Pilipino. Ayan, Tagalog po yan ha. Tagalog po yan. Ayan. Tingnan natin sa Ezekiel 9. Ezekiel po yan. Maliwanag po yan. Nakikita po ninyo, Ezekiel yan ha. Tingnan natin sa chapter 9. Di raw binabasa sa Tagalog. Ayan, tingnan natin. Basahin sa Tagalog. Tagalog to ha. Hindi to Bisaya. Eto. Tingnan natin sa verse 4 kung talaga bang walang sabi niya ayaw basahin Tagalog. Well, mabubuking daw. Eto, basahin natin. At sinabi niya rito, libutin mo ang Jerusalem at tatakan ng krus sa noo ang mga nagdadalamhati at umiiyak dahil sa mga kasuklam-suklam na nagaganap doon. Ayan po, maliwanag po dyan, Father, oh. At sinabi, at tatakan ng krus sa noo. Ayan, maliwanag po, Father, tatakan ng krus sa noo. Meron. So, sa binabasa nating salin na Tagalog, meron talaga. At bakit kaya na sa mga version na kanyang binabasa sa Latin Vulgate, sa King James Version, sa American Standard Version, Bible in Basic English, Darby's English Translation, Douay Rheims Bible, Noah Webster Bible, Word English Bible, Young's Literal Translation, at ang dating Biblia. So, yung po ang mga version na ginagamit niya. Ang mabasa natin, mark lang o tanda. Wala namang cross, Father, sa mga version na ito. So, hindi natin maipagkakaila na ang ginagamit nila, Brother Jando, is mark or thou. Thou. So, walang objection doon, Brother Jando, na meron talagang mark or thou. Ano ba ang mark na ito? Atin mo nang babasahin, Brother Jando, ang ginagamit niya. Sundan natin. Ginagamit niya ang Douay Rheims Bible. Ano bang marka na iyan, Brother Jando? Eto, balikan natin. Sabi niya dito, eto ang mga original na salin ng Biblia sa 9:4. Ha? Masyado siyang dito kasi reliable to. Sabi niya original. Diba, basahin natin, sundan natin. Sa atong unahin natin yung Douay Rheims. Ayan. Isa yan sa mga sinabi niyang original ha. Naway walang bawian. And the Lord said to him, Go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and mark thou. Thou po nakalagay dyan, Father. So, ano ang marka o tanda, Brother Jando, is thou. Thou. So, punta tayo sa Latin Vulgate na kaniya ding ginagamit, Brother Jando. Ito, yung Latin Vulgate. Et dicet dominos ed ad ium transiper mediam civitatem in medio Jerusalem et signat thou. Thou pa rin po, Father. Signa thou. Opo. So, ang marka pala, Brother Jando, dahil consistent yung mga version na ginagamit niya, merong mark on the foreheads. So, sa Douay Rheims Bible at sa Latin Vulgate na translation, Brother Jando, ang marka palang iyon ay thou. So, sa tanong na anong marka, nasagot sa Douay Rheims Bible at saka sa Latin Vulgate. So, ang markang ito pala is thou. Ngayon, ano ba ang thou sa ancient Hebrew alphabet? So, kitang-kita, Brother Jando, sa Latin Vulgate,
Ano ang mark dyan? Signa? Signa tao. So, Signa tao. It's signa thou. So, ang marka pala dyan, Brother Jando, is thou. Punta naman tayo, Brother Jando, sa Masoretic text. O, tingnan po natin Masoretic text. Ito po nakalagay sa Masoretic text. Ayan. Behibita tau al mitzkot. So, thou pa rin, Brother Jando, ang nakalagay sa Masoretic text. Ano ba ang Masoretic text, Brother Jando? Ayan po ay... Ating babasahin, Brother Jando. Tingnan po natin yung Masoretic text. Kung ano ba ang Masoretic text. Ayan. Tingnan. Yan, nakikita nyo yung mga letra ng mga ano. Basahin natin kung ano ba yung Masoretic text. Ito sinasabi rito. Masoretic text is the authoritative Hebrew and Aramaic text of the 24 books of Tanakh for Rabbinic Judaism. Ayan po, siya po ay authoritative Hebrew. Ayan po. So, authoritative Hebrew and Aramaic text. Opo. So, anong nakalagay din doon? Dahil punta tayo sa original, Brother Jando eh. Thou pa rin. Tao taga, behit vita tau al miskot, mitzkot. Ayan. So, kita ninyo mga kaibigan, ang nakalagay pala sa Latin Vulgate, Douay-Rheims, Bible, at sa original, authoritative Hebrew and Aramaic text, ang marka palang iyon, Brother Jando, is thou. Na ngayon, Brother Jando, punta naman tayo sa ancient Hebrew alphabet. Consistent talaga sa original na ang marka pala ay thou. Then, dahil ang original pala sa marka is thou, base sa Latin Vulgate, base sa Douay-Rheims version, at base din sa Masoretic text. Na ngayon, ano ba kung pupuntahan natin ang ancient Hebrew alphabet? Ano ba ang simbolo sa thou? Ating ipakita, Brother Jando. Ayan. Kikita nyo po. Ancient Hebrew alphabet. Para makita natin kung ano yung thou. Ayan. Thou. Ayun. Kitang-kita ang liwanag. Early Hebrew or ancient Hebrew is cross. Eto, tingnan natin. Basahin natin, Father. The ancient picture. Yan. The ancient picture is a type of mark. Probably, yan may the ancient picture, tsaka may cross. Makikita nyo po yan. Yan, may cross. Is a type of mark. Probably of two sticks crossed to mark place similar to the Egyptian hieroglyph. Ayan. A picture of two cross sticks. This letter has the meaning of mark, sign, and signature. Yan pala. So, tingnan po natin, Father. Baba na natin ng konti. Yan. Dito sa isang diagram. Ayan. Ang ancient, yan ang tao. Yan, nakikita nyo. Yan ang tao. Tapos, sa Hebrew, ayan ang tao. Cross talaga ang tao. Father, maliwanag pa sa sikat ng araw to. Ayan, Father, maliwanag na yan ay cross. So, hindi tayo nag-iimbento, mga kaibigan. Maliwanag sa ating mga ebidensya, mga kaibigan, na hindi tayo nag-iimbento talaga. Kundi, kung gusto mo ng original, ang mark pala na tinutukoy sa mga version na iyon na kinukot ninyo ay thou. At the symbol of thou is the cross. Kitang-kita po sa ancient Hebrew alphabet. So, lalong-lalo na naging malinaw ang ating naging malinaw na ngayon ang buong katotohanan na tayo pala ay hindi nagsisinungaling. Opo. Lalong nagtatanong sila, lalong naging malinaw ang mga katotohanan na nakasaad sa banal na salita ng Diyos. At meron tayong additional na ebidensya, Brother Jando, sa New International Bible. Ito ay salin ng isang protestante hindi na katoliko, Brother Jando. Opo. Ating babasahin, Brother Jando, ang Ezekiel 9:4. Ito, tingnan po natin yung
yung New International Reader's Version. Ito po. Ito po, sabi niya kanina, wala raw sa Biblia. Nandadaya daw kami. Ito, pakita natin to ha. Ito ay isang Biblia, New International Reader's Version. Hindi po ito Bibliang Katoliko. Hindi po Bibliang Katoliko. Ayan po. New International Reader's Version. Ito po yung pagmamayari ni Brother Edgar Laugan. Ha? Ito. Tingnan natin sa Ezekiel 9:4. Tingnan natin. Sa Ezekiel 9:4. Sabi niya, nandadaya daw. Ito, tingnan natin kung anong nakalagay dito. Ito. Magpas yata ako. Ayan. 9:4. Tingnan natin sa 9:4. Ayan. Ayun dyan. Ayan. Ezekiel, Ezekiel 9:4. Ayan. The Lord said to him, Go all through Jerusalem. Look for those who are sad and sorry about all of the things that are being done there. I hate those things. Put a mark. Yan, maliwanag ko yan ha. Put a mark on the foreheads of those people. Ano ba yung mark? Tingnan natin sa footnote nila. Mark is, this mark was Tau, the last letter of the Hebrew alphabet. In the ancient script, it had the form of a cross. Ayan o. Maliwanag yan ha. Hindi yan pandaraya. Hindi yan pandaraya. Maliwanag po yan. Hindi po yan Bibliang Katoliko. Yan po ay New International Reader's Version. Ayan po. So, maliwanag po yung Father ha. Yung palang Tau, nasabi niya, ginamit niya sa sa original na salin daw. Latin Vulgate, Douay Rhymes, walang bawian po ha sa nag-comment nun. Sana walang bawian doon. Sabi mo, original na salin yun. Ginamit sa Latin Vulgate, Tau, ginamit sa Douay version, Tau. Ngayon, pinatutunayan naman yan ng New International Reader's Version ng Protestante na Biblia. At also sa Masoretic text. Masoretic text, Tau. Talagang Tau. Ngayon sa ancient Hebrew alphabet, yung Tau, nakikita nyo, ay early Hebrew. Ano yung Tau? Yan ang mark na nilalagay sa forehead. Tutol ka ng tutol, di mo pala alam kung ano ang Tau. Ayan, maliwanag po yan. So, Father, ayan po na po natin, pakita na po natin ang mga ebidensya na hindi ka pala nandadaya, Father. Akala lang niya. Salamat, Brother Jando. At salamat din sa ating malugod na nagtatanong at nagkokomento. At welcome po lahat dito. Dahil ang katanungan ninyo ay daan na malalaman ninyo ang buong katotohanan. Yan po ang ating punto por punto, episode 17 na po tayo. God bless.